to? Ang daming binibida sa akin. Ayaw naman papuntahin dito sa bahay. Sige, papuntahin mo na lang sa bahay. Dito para tingnan natin. Tapos, si ate, paulit-ulit pa. Tinapi ko na yung sa nakaraan kong vlog kung paano mo may kilala yung isang tao. Kahit naman ilabas mo lahat ng ugali niya. Kung hindi talaga kayo magsasama sa iisang bubong, o di kayo magpapakasaya sa isang bubong, kung di kayo magbanding dalawa sa iisang bubong na mahabang panahon, hindi nyo talaga matutuklasan ang tunay na baho nyong dalawa, ang totoong ugali mo, kung alin ang maganda dyan sa tao na yan o alin ang pangit dyan sa tao na yan. Kasi nga hindi pa kayo magkasama o hindi pa kayo nagsasama sa isang bubong diba? Ang sabi nga ng iilan ng mga taong nag-asawa, tsaka mo lang may kilala ang tunay na kulay ng isang tao kapag nakasama mo yan sa iisang bubong ng mahabang panahon. Minsan nga, mahabang panahon pa kayo nag-asama bago mo malaman ang pinakatunay na ugali. Nagtatago lang pala, nagkukubli lang pala. Tapos paglipas ng maraming panahon, dun mo malalaman ang totoong kulay niya, yung totoong masaklap na kulay niya. Kaya magsisi ka man o hindi, huli na ang lahat. Diba? Wala tayong magagawa, ganun talaga yung buhay. Diba? Tsaka, alam mo no, yung parang populasyon ngayon ng mga tao, parang dumadami na ng sobra, no? Parang nagsisiksika na tayo dito sa Earth. Kaya ako, nagplano na bumili ng isang sariling mundo at ng sariling planeta, nang sa ganon hindi na ako makisiksik pa sa mga tao at para malawag na rin sa aking damdamin. Di ba? Siyempre, meron ka ng sariling mundo tsaka may sariling planeta ka na. Di ba? Gaano kasaya yun, di ba? Bibili ka ng sariling mong mundo, bibili ka ng sarili mong planeta. San ka pa? Di ba? Hindi ka na naipagsiksikan kung saan man. Siyempre sa planeta mo, sa sarili mong mundo, may mga bagay din na meron dito sa ating Earth. Diba? Tapos pansin ko rin, halos lahat tayo rito sa mundong to magkakamukha na. Pati ako nahawa na ng pangit mo. Diba? Pangit ka na nga pangit pa siya, pangit na sila. Tapos ako mahawa ng kapangitan mo. Di halos lahat tayo nagkamukha na rito. Diba? Ikaw, masaya ba sa'yo yun pag ganon? Sa akin, hindi masaya yun pag ganon. Nutris yan. Mahawa ng kapangitan mo. Buti sana kung mahawa na ako ng kagandahan mo o ng kapugian mo. Wag mo na ipahawa sa akin yung pangit mo. Yung kapugian at kagandahan mo na lang ang ipahawa mo sa akin. Yan ang gusto ko. Ba't ikaw, sino ba gustong mahawa ng kapangitan? Di ba wala? Ikaw gusto bang mahawa ng kapangitan? Hindi naman, di ba? Ganoon din ako. Yung rin mahawa ng kapangitan mo. Tapos yung iba pa, no? Dinidiktahan ako, sinasabihin ako ng ganito gawin mo, ganun gawin mo, ganyan gawin mo. Kumbaga yung mga sinasabi sa akin mga panggalawang malinisan. Hello, tulog ka pa ba? 'Di ba? Wala na yung wala nang nakatira sa west coast dito. Sa west coast lang naman yung mga malilinis Tangina mo gunggong ka ba? Obob ka ba? Nasa west coast sa mga malilinis wala nang nakatira sa west coast dito. Tulig
Tapos nangarap ka pa na maging malinis, pakyo ka, ikaw gumawa. Tingnan natin kung babagay sa'yo, king ina mo. 'Di ba? Tsaka, isa pa, ni minsan, di ko inugaling maging tama sa paningin mo, putang ina mo. Hindi mo nagigets, ipalo mo kaya yung ulo mo sa pader para magets mo. No? Ni minsan, hindi ko pinangarap maging tama sa paningin mo. Wala akong pake sa'yo, puking ina mo. Ha? Nangangarap ka na maging tama yung isang tao sa'yo. Tang ina mo kung ganon. Laki mong tulog, king ina ka. Pukin ang ina mo. Di ko alam kung nasan ka banday, pukin ang ina mo eh. Parang kahapon ka lang din pinanganak siguro, no? Tang ina mo. Tsaka, bakit ba ang hilig mo na hilingin sa ibang tao yung mga ganong attitude na ikaw lang naman din ang nakakaisip nun? Para ano? Para ikaw makinabang ng mga bagay-bagay na gagawin niya kapag sinunod niya yung sinabi mo. Siyempre, sinong gago na gagawa nun? Diba? Nasang panahon na ba tayo? Mukhang ikaw na lang yata yung tulog rito, nagtatanga-tangaan. Diba, lap trip ka pag narinig kita na ganun? Diba? Kadiri ka, diba? Hindi lalo kitang hindi kinausap. Diba? Ang maganda niyan, no, alam mo palang maganda, yung naiisip na ganun, dapat ikaw yung gumawa nun, king ina mo, para ikaw yung maging maganda sa paningin ng iba. Diba? Tangina mo eh. Iisa ka pa eh, king ina ka. Sino niloko mo rito? Wala kang maluloko, pukin ang ina mo. No? Tangina ka eh. Tapos may gago ro, no? Gagong gago talaga, pre. Puta, sobrang talino. Ito hilig niya yung produkto ni Jollibee. Alam mo naman yung mga produkto ni Jollibee. Wala siyang ibang gusto kundi yung produkto ni Jollibee. Okay? Basta kahit anong produkto ni Jollibee, basta galing kay Jollibee, gusto niya. Dahil kapag hindi kay Jollibee yung produkto na nanggaling, nilalait niya. Oo. So, kailangan produkto ni Jollibee yung magustuhan at makita niya. Pinagtataka ko lang, bakit gustong gusto niya yung produkto ni Jollibee, bakit doon siya nabili o napasok sa store ni McDo? Putang ina, pre, laprip. Hanap siya ng hanap doon ng produkto ni Jollibee sa loob ni McDo. Ni wala siyang mabibiling produkto ni Jollibee doon, pare. Putang ina, pre, laprip. Sobrang talino, pre. High blood siya, pre. Oo. Doon napasok kay McDo. Tapos doon ka mo nabili ng produkto pa ka mo ni Jollibee. Hinihiling niya ka mo na gumawa sila ng produkto ni Jollibee doon sa store ni McDo. Di ba may Jollibee na nga, ba't hindi siya doon pumunta sa store ni Jollibee para yung talagang makuha niyang produkto talagang gawang Jollibee? Diba? Gaano katulig yun, diba? Putang na, hindi ko alam kung nasaan yun. Tangina, pre. Talagang bugok na bugok talaga. Oo. Bug talaga, pre. Tangina. Siyempre, kapag kay McDo ka pumunta at bumili at tumingin ng produkto niya, paniguradong gawang mga McDo yun. Diba? Walang gawang Jollibee dun. Ugok talaga yun, no? Puwin ang inangin. Dahil lalo di ko kinausap, pre. Wala ka alam ko, walang kakantuan yung pag-usap namin pag ganun. Magiging ewan lang. Diba? Paborito yung
produkto ni Jollibee. Tapos doon nabili, doon pumapasok sa store ni McDo para bumili ng produkto ni Jollibee. Putang ina, pre. Iling ko, 360 iling ko. Yung iling ko, halos umikot yung ulo ko, kakailing eh. Tangina. Okay sana kung parehas niyang bet yung dalawang store. Kaso, isa nga lang yung gusto niya eh. Gawang Jollibee nga lang daw. Tapos high blood siya kapag nakakita siya ng gawang McDo. Gago naman kasi siya. Gago naman kasi sobra lamang kasing gago yun. Putang inang yan. May store na nga ni Jollibee para doon pumunta yung mga tao na gusto yung produkto ni Jollibee. Doon pa pumapasok, doon pa nakapunta sa store ni McDo. Putang ina mo. Aliligaw ka. Putinang ina mo. High blood ka, reklamo mo. Wala akong pakialam sa reklamo mo. Pukinang ina mo. Wala akong pakialam sa'yo, tang ina mo. Diba? Magreklamo ka, suntukin ko pa yung mukha mo, pukinang ina mo ka. Gago ka. Doon ka sa barangay magreklamo. Kung gusto mong magreklamo, puking ang ina mo. Tulig ka talaga, doble-doble. Tapos eto pa, sabik na sabik siya lagi na may kumausap sa kanya. Lagi siyang excited na merong kakausap sa kanya para makipag-usap lamang. Lagi siyang naghihintay na may kakausap sa kanya araw-araw. Hindi ko alam kung ayun na lang yung nagiging libangan niya sa buhay niya. Pero sana wag siyang maging makulit sa iba. No, kasi wala naman siyang ginagawa sa buhay niya, pre. Oo. So parang may something sa kanya. Iba yung ano niya eh. Iba yung karaka siyang ganun eh. Pang ano yan eh. Pang kulang yun eh. Oo. Tinuro niya si Juan. Sa personal niya nakilala, ang layo pala. Pukin ang ina, bobo siya kasi. Ngayon, nung nakilala niya si Juan, si Six pala. Hinahanap niya yung kapansanan kay Six. Wala siyang makita kasi nga, obob siya. Nakita siya ni Six. Siya yung pinaghinalaan ni Six na may kapansanan. Diba? Kano katulig yun, pre? Di ko kung nasaan yun. Di ko kahanapin yun, pre. Kung nasaan yun, wala ko pa doon. Ayaw magsayang ng oras sa ganun, pre. Oo. Basta wala siyang kupal. Ganun talaga, dapat mga nakatali yun eh. Dapat mga nakakulong talaga yun sa mga bahay-bahay. Kasi pag lumabas yun, ganun naging attitude nun. King ina. Ewan ko na lang. Tapos balik tayo ron sa excited siyang excited siyang may kakausap sa kanya araw-araw. Parang gumigising na lang siya sa buhay niya araw-araw para maghintay ng kakausapin niya o ng kakausap sa kanya. Ang lungkot ng buhay nun, pare. Kahit ako, ayoko rin eh. Kung pagtutulakan mo kung na pumunta ako doon, gusto mo ikaw na lang. Huwag mo na ako damay. O pag pinilit mo ako, di suntukan na lang tayo sa labas sa mano-mano. Diba? O. Kapag yung pinilit mo, iba na lang pilitin mo. Kasi pag ako, suntukan tayo niyan, mano-mano. Diba? Pag pinipilit ako, putang ina, nanggigigil ako lalo eh. Parang gumigising na lang siya
para antayin yung kakausap sa kanya. Ayun na lang yung parang nakikita niya sa araw-araw na buhay niya. Pag walang kakausap sa kanya, so nakikipagkulitan siya sa mga malapit na tao sa kanya, kahit na iba pinapakisamahan na lang siya sa ganong attitude niya, para lang kadalasan sumaya siya. Pero yung tingin sa kanya iba na. May something na yun. Ikaw, naghahanap ka ba ng kakausap sa'yo? Siguro ako, kung may hanapin akong kakausap sa akin, siguro yung yung importanteng tao na hinahanap ko. Di ba kumari, pumunta ako sa isang lugar tapos hindi ko alam yung gagawin. Siguro may darating para sa'yo, para kausapin ka, para turuan ka, para igad ka sa ganun. Ay, yung mga inaantay ko, yung mga ganun nakakausap sa akin. Tapos yung kung magkakaroon na ng girlfriend, shota, yun, shota. Pero yung antayin ko sino yung kakausap. Parang hindi ko matim yun. Siguro niya yun, karakas niya yun. Ganun. Yung mga ganun kasi alam ko kulang ng kulang ng atensyon o pag-aaruga ng kanyang sariling pamilya. O walang tamang aruga para sa kanya, kaya siguro siya naging ganon. Pero ang dami naman niyang pinabayaan, hindi naman ganon. Siguro iba lang talaga settings ng utak niya. Kasi may mga kanya-kanya naman tayong settings ng pag-iisip di ba? Nako, yung mga bilihin ngayon, pamahal na lang pamahal. Pero ako, bahala magmahal. Hanapin ko pa rin yung mga mura. Sasabay na lang ako, makipagkulitan na lang ako. Hindi ko naisipin kung saan ako dadalhin ng mga ginagawa ko. Basta may pagkulitan na lang ako. Bahala dyan, magmahal ka. Basta may pagkulitan ako, makakain ako. Isang araw, pwede na. Diba? Kaysa stressin mo pa yung sarili mo, ba't nagmamahal yung mga bilihin sa paligid mo? Tapos iisipin mo pa kung baka hindi ka makaipon, baka hindi mo ma-reach yung goal mo. Bahala ka. Sabay na lang ako sa flow ko. Diba? Sabay-sabay na lang, diba? Mahal ka, basta ako, sabay-sabay na lang. Alam, magmahal, bago lang ako saktan, di ba usapan yun? Tsaka yung, alam mo yun, atensyon ng iba. Marami ng bagay na hinihingi ngayon sa iba. O mga bagay na piniplease. Depende yun sa kung anong kailangan ng isang tao. Depende yun sa kung anong kulang sa kanya na magagawa lamang ng paghingi. Tulad ng iba, pera, nililimos sa kalsada. Yung iba, mga goods, mga product. Yung iba, attention ang hinihingi o nililimos. So pag hindi na hihingi o nabibigay yung attention, nagagalit. So gumagawa ng ibang agresibong o pamamaraan. So minsan minsan istorbo, minsan nakakasakit. Nakasakit siya ng walang
ginagawa sa kanya. Basta kusa na lang siyang nananakit. Ay ng delikado. Kasi kusa na lang yung ginagawa yun eh. Diba? So, marami ng bagay na nililimos. Lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa atensyon. Grabe yun. Ako nang limos ako ng atensyon sa asawa ko noon. Kasi yung asawa ko malambing sa akin nun eh. So, nayayakap niya ako. Nayayakap ko rin siya. So yung hinahanap-hanap ko ng atensyon sa asawa ko lang. Tsaka yung ganong klaseng lifestyle sa asawa ko lang din hinahanap. Ganong atensyon sa asawa ko lang din hinahanap yun. Kasi iba yung pagdating sa asawa mo, iba yung atensyon na naibibigay niya eh. Tsaka lagi ang sinasabi na kasi dahil iniwan mo siya, no, hindi ka niya naabutan sa mga bagay na meron ka daw. Dapat pag wala siya, wala ka rin daw. So pumapasok dun yung pagiging inggitero, no. Kung seryoso yun, lulutuin siya ng sarili niyang pagkatao. Kung hindi, yung magiging tingin sa kanya, inggitero. Di ba? Yung pinakita mong attitude mo eh. Huwag ka lang mananakit. Butang bigla ka masasapak bigla. Anong wala sa oras. O pag inaaras ako, bigla akong nananapak bigla. Imsa pa naman, susuot ako ng 4 balls na may tusok-tusok. Pag sinapak ko yun sa mukha, puto talagang putok ang bungo nun. Sabog yung pisngi mo, hindi ito, yung cheekbone mo. Pag inaharas ako ng ganun, hindi ko napipigilan sa sarili ko, bigla akong nalutok ng ganun. Kaya, pag nag-trip ka, sakto, mild lang. Pag sinobrahan mo, pag ginawakan mo ako, hinila mo ako, uy, harassment. Hilahawakan ka sa damit, istratin ko yung mukha mo, pang babay yung makinis mong balat sa mukha. Is na pugi-pugi ka pa. Kaya minsan, yung biro ay biro. Totoo ay totoo. Pag ang totoo, sinabi mong biro, malalaman pa rin yan dahil sa gagawin mong aksyon at sa kung anong dating sa akin. Di ba? Kaya hinay-hinay ka sa pagtitrip mo. Di ba? Nakakalimutan mong hindi lang ikaw ang tao sa mundo na bubuhay. Gets mo? Kung naiwan ka man niya, obob ka, ba't mo hinayaan magpaiwan? 'Di ba? Obob ka kasi. Ba't mo hinayaang iwanan ka na niya? 'Di ba? Dapat kung talagang ayaw mo magpaiwan sa kanya, dapat inunahan mo siya. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Oh. Nagpaiwan ka. Obob ka. Obob ka nga. Oh. Di sana kumilos ka, pukin ang ina mo. Di ko kasalanan yung kasalanan mo yung obob. Pukin ang ina mo, suntuin ko yung mukha mo, pukin ang ina ka eh. Daday lang ka pa sa akin eh. Ang ina mo eh. Tangina mo eh. Gusto mo, pag iwalayin ko yung ulo mo, yung ulo mo lilipad, yung katawan mo may iwan sa lupa. Diba? Oh. Oh.
Di ba? Oh. Tangina mo ha. Ay strip mo ha. Kingin na mo. Hanggat may awa pa ako sa'yo. Kingin na mo.